Direk. Sabi ko, game, para kasi nabitan ako nung direct, nung unconditional. Sabi ko, parang 2-3 scenes. Kaya ito, it's a perfect opportunity to work with direct, work with the cast, and to tell a great story. So ako naman, as an actor, I'm always excited to tell great stories. You know, stories na alam ko marami makaka-relate. Stories that I think mirrors reality. So yeah, ayun. In terms of preparation, siguro, I guess workout kasi syempre may mga eksena sa beach, gano'n, may mga eksena na So, yan. Basketball workout, no? Cardio. Thank you. James. Ayun naman, first of all, thank you, Direk Adol, sa mga tao pumunta dito. Thank you so much. To answer your question, I'm so excited for this project kasi sa mga nakakalam, I had a beer before that and did not discover ng management ko ngayon. So, for me, kahit maliit yung role niya, pero kailangan din talaga ng preparation kasi sobrang relatable ng storyline niya. May depth yung storyline. So, I'm so excited for this project. Ako naman po, super thankful din kay Ado. I remember nagparamdam ako kay Direk last year yan. Kasi inaayon ko rin po talaga maka-work si Direk. Kasi sabi ko, looking back sa mga projects na ginawa niya before, alam natin matatapang eh. At diba may ganun tayong terms sa mga pelikula. Alam natin pag matapang yung gusto niyang ipakita. So ayun, I'm very thankful Direk for this opportunity. At paghahanda, tama si Paolo, alam ko may mga hubaran kami dito. So kailangan namin maintain yung body namin. And excited na gawin to kasi bukod sa may matapang na pinaglalaban yung pelikula, kaabang-abang po si Direk Adolf pag gumawa ng isang project. So, ayun po. Thank you. Bukod sa mga... James muna. You sing and then... Ready na ba? Gaano kayo ka-ready? Pero tita, pagdating sa intimate scenes, feeling ko kasi intimate scenes hindi na natin pinag-aandaan. Kasi in real life, when you love someone, when you make love to someone, hindi nyo naman pinag-aandaan eh. So I think sa intimacy scenes, feeling ko naman, for me, wala akong problem. Parang gawin na lang. Kasi I've done it before na. Ilang beses ko na rin nagawa before. So, yeah, I think feeling ko na lang, mag-stick lang sa truth. Mag-stick sa truth ng character. And yeah, and then everything will follow. Ayun nga, ako rin, like, may experience na rin ako before sa mga intimate scenes, sobrang dami. Yung premise, sobrang dami niya. Pero yung when it comes to preparations, ayun nga, tama si Kuya Pao na parang dapat dapat very natural lang siya. And yeah, just stick with the character lang. And ayun lang naman para sa akin. Ako naman po siguro yun yung kaibahan ko kasi looking at them, alam ko nga may mga roles na sila na ginampanan na alam ko nga na itono na nila lahat when it comes to DL project. So ako parang ito yung first if ever kasi sinabi ka ni Direk Adolf. Alam ni Direk Adolf yan. Kasi I did DL projects din po before pero like kissing scenes wala pa, hindi pa ako maabot dun. So mga light pa lang. So this time, let's go. Next question will come from Romel Gonzalez. Yes, hello. Ang tanong kay Ian, kasi nabanggit niya kanina medyo sensitibo yung role mo dahil involves suicide, diba? So, for you, Ian, personally, ano ang tingin mo sa sitwasyon which sadly nangyayari naman talaga ng mga cases ng suicide ngayon, especially among young people like you? And was there an incident na may kilala kang pinagdaanan yan? Or, well, I'm sorry to say this, ikaw ba, was there a point in time in your life na hindi naman sana, pero lumapit ka sa ganyang sitwasyon? I heard stories po, syempre, at yun yung nakakalungkot. Tapos, knowing my character would play like that, kailangan ko rin aralin. I mean, kasi alam natin na ang hirap ngayon na everyday we're fighting for everything. Parang ang hirap maging hindi mabait. Kasi everyday sa mga nakakasalamuhan natin, lahat yung may pinagdadaanan.
So, yun yung kailangan kong ilagay din sa character ko. Na parang, paano yung ganong karga? Paano yung ganong atake? Na may dinadala ako deep inside pero I need to be okay sa mata ng mga tao. So, ayun, sa experience ko naman, never naman akong umabot sa ganung point in my real life. Parang, I'm always trying to be with my family, to be with my core. Ilabas ko kung may problema man, sa career ko man yan or personal, kailangan humanap at hahanap-hanap tayo ng mapapagsabihan natin para mas magaan yung everyday living natin. As isa na lang iyan, at siguro advice mo sa mga kabataang may pinagdadaanan para umiwas sa nangyari sa pelikula. Wow, ayun kasi sobrang mapusok na ng bagong henerasyon eh. Ang hirap din pigilan. So, O kung hindi nagpapakamatay, pumapatay. yes, exactly. Yun, sobrang nakakalungkot po. Pero, siguro hindi na rin message, hindi na lang po message para sa kabataan. Siguro message na rin sa mga magulang or sa pamilya. Let's always look to each other. Yung simpleng pagkamusta araw-araw is sobrang malaking bagay. Yun lang po. Thank you. And my next question para kay James at kay Paolo. Kasi nga, BL to, di ba? In real life, nakikita nyo ba ang sarili ninyo na magpo-fall or magkakaroon ng feelings sa same sex? Ikaw muna, James. Oh, that's a hard question. Pero, ayun nga, hindi natin, kasi gender is very fluid kasi, so hindi natin talaga malalaman in the future. Pero as of now kasi hindi ko siya iniisip masyado. Parang I'm just trying to, parang kilalanin pa yung sarili ko lang. Nakafocus lang ako sa present. And ayun nga, hindi ko siya masyadong iniisip. So as of now, feeling ko hindi ko pa priority na parang mangyari sa akin yung ganung bagay. Yeah. Naligawan ka na ba ng same-sex person? Yes po, marami. So, paano mo na-handle? Marami rin sa social media, ganun. So, paano mo hina-handle yun, James? In-handle ko siya parang just going with the flow without, like hurting their feelings. Tapos sinasabi ko lang yung totoo and with respect sa kanila. Thank you. Paula, same question. Ikaw, do you see yourself, if ever, na magka-feeling sa isang same-sex mo? For me, Tito, same as sa kanya. Hindi natin masasabi kung anong pwede mangyari 10 years from now, 15 years from now. Pero as of right now, I've done, I think, 4 films that represented the LGBT community. Pero as of right now, wala pa. So, pero kasi yun nga, yun yung laging diba? Yun yung laging debate sa internet or debate within groups of people is hindi mo masasabi 10 years from now sino ka. Gaya today, kung sino ako today, hindi ko alam na mangyayari to sa akin ngayon, 10 years ago. So it's hard to tell, pero as of right now, wala pa. Hindi pa siya possible for me. Last na lang, Paolo, kasi kanina sabi mo, komportable ka na sa mga intimate scenes, di ba? Saan ka mas nahihirapan? Intimate scenes sa kapwa mo lalaking artista o sa babaeng artista? Actually, dito nasagot ko na yan dati sa may nag-trending na isang post na sinabi ko na mas madaling eksena sa lalaki compared sa babae. Kasi pag babae, kailangan mo alagaan, kailangan mo isipin, okay lang ba ito sa kanya? Hindi ba siya ma-offend dito? Pag hinawakan ko pa siya dito? Or ito, sorry for the word, pag dinilaan ko pa siya dito, okay lang sa kanya. So there are all these variables na kailangan mo isipin pag babae. Pero pag lalaki kasi, wala rin, yung mga naka-partner ko before, Vince Rillion, si Vince tropa din naman. So ang dali lang parang kung anong gawin mo sa eksena, hindi ka mag-iisip kung, hindi, baka ma-offend sa akin, baka magalit. So hindi mo na kailangan isipin yun. Kaya ako nasabi na mas madali pag sa lalaki yung eksena kaysa pag babae. Thank you and congratulations. Thank you, Tito. Okay, next question will come from Tito Mel Navar. Hindi ako ready. Ready? Hello, Direk. Question ko kay Direk. Congratulations po. Sa Blue Hour. Bakit po The Blue Hour ang title? At saka, ano ang difference nito sa mga dati? Blue hour po kasi parang yun nga, yung blue hour po yun yung pagitan bago mag-sunrise. Diba? So kung meron pong dawn at saka sunset, meron din blue hour na parang when
parang pagitan. So parang in the film, kaya ako nag-decide na sabi ko tawagin siyang Blue Hour because yung characters nila ay parang nasa pagitan in a decision whether to be sa sunlight, sa dawn, or dun sila sa sunset. Di ba? Kasi kung itutuloy na relasyon nila, hindi natin alam kung makakabuti or makakasama. So kaya inisip ko po na gawin Blue Hour yung time. So, symbolical siya na... Parang ganun po. yung sa iba naman na, kasi ako po, dun sa dalawang pelikula, kaya sabi ko kanina, yung ginawa ko yung Daybreak at saka Muli noon, ang idea ko lang po talaga is to examine yung relasyon. Kasi di ba magkakaiba po yung characters at saka yung decisions na kailangan nilang gawin. Kasi nung 2008, iba po ang sitwasyon, di ba? Doon po si Coco at saka si Paolo Rivera, isang doktor at saka isang bankero. So iba yung setup, iba yung at stake sa relasyon nila. Yung kay Sid naman po at saka kay Kogi, yun parang ang tagal nung lifestyle from 1969 hanggang tumanda sila. Pero eventually, nung tumanda sila, tinanggap nilang maging sila after all these years of hiwalay, bate. So yung nag-comment siya dun sa nangyayari sa bansa at the same time, yung nangyayari sa relasyon nila. So iba rin po yun. Pero ngayon kasi nga, nung nag-iisip ako, kasi nga, most of the time, teleserye po ako, so hindi ako masyadong nakakagawa ng pelikula. Pero nung nakikita ko sa social media, di ba, yung ang daming pressures, yun nga, katulad ng sinasabi kanina ni Kuya Romel sa ni Ayan, ang daming pressures dun sa generation ngayon. Bukod sa kailangan mo maging mabuting tao, marami external force na kailangan mo pagdesisyonan. Minsan kahit LGBTQIA+ ka, kailangan ibang tao yung nag-out sa'yo. Di ba? I mean, or pipilitin kang mag-out. Di ba? So, kumbaga, ang daming factors na i-consider ng isang tao, bukod pa po sa sarili ng desisyon. So, sabi ko maganda siyang i-tackle at this point para makita rin yung side ng taong nagdidesisyon. Lalo na po sa industriya natin, di ba? Kasi kung artista ka, for example, or yung isa nasa sports industry ka. So, intimate lang siya because silang dalawa ang nagdidiskusyon kung ano yung pupuntahan ng relasyon nila. Pero, kung ano po yung epekto nun sa greater parang societies, makikita po sa desisyon. So, yun siguro po yung kakaiba kasi yung sitwasyon ngayon, totally iba. And then, isa sa mga baul mo, Direk, I mean, marami mong kwento sa baul na na-pitch sa Adbox. Hindi po kasi si JM, I've worked with him matagal na rin po. So, nung every time na nagkukwentuhan kami, magkapit-bahay kasi kami. So, every time na nagkukwentuhan kami, nababanggit ko sa kanya rin na ang tagal ko na po kasi hindi gumagawa ng BL. Sabi ko, parang baka panahon na kasi sabi ko, nung nakita ko nga yung kwento, sabi ko sa kanya, may isang kwento ako na matagal ko na gusto gawin. Pero nag-evolve na po siya kasi nga marami. Nung una, dalawang artista sana eh. Yung isang incarnation ng dalawang artista na nagde-decide. Yung isa po parang, sabi ko parang, nung nag-usap kami ito, sabi ko, naging kasi sabi ko, wala kasi akong idea. Nung nagde-direct po kasi ako, actually na ngayon, 20 years na ako nagde-direct kasi 2006 ako nag-start sa Cinemalaya ng Donsol. Nung ginawa ko po yung Donsol, wala akong alam kahit ano sa Whale Sharks. Natuwa lang ako kasi gusto ko yung mga butan din. Sabi ko magandang habang ginagawa ko, natututunan ako. Hindi po ako marunong mag-basketball. So sabi ko baka pagkatapos matuto na akong mag-basketball. So yun, yung mundo na hindi ako masyadong familiar, gusto kong ginagawa para at the same time natututunan ako pagkatapos. Happy 20th anniversary, Direk. Salamat. Ganda-ganda ng Dons. Yes. Kay Paolo, talking about going out, ano sa palagay mo or personal mong opinion sa mga taong ayaw mag-out, lalo na sa mga taga-showbiz? Just do it. I mean, wala naman ako sa position para magsabi, pero for me kasi naniniwala ako na if you're trying to pretend to be someone you're not, alam mo yun, iba yung iba yung train nun sa pagkatao mo, iba yung pakiramdam pag lumalabas ka, alam mo yun, for sure you feel like you're lying about kung sino ka. Diba? So ako, ma-advise ko lang siguro sa lahat ng mga gusto mag-out, lahat ng mga just do it. I guess just do it. Okay, thank you. Last question ko kay Ian. Bakit natagalan bago ka makapayag or maka-offer ng BL film? Baka conservative ka ba? Family mo ba ayaw?
Hindi naman po. Sabi ko nga, may nagawa ko before. Kaso sumasakto lang din na light yung mga nababato sa aking BL projects. Kaya, kumbaga, wala hesitations. Mas magaan gawin. So this time lang po yung medyo intimate na yung nabigay sa akin role. So before walang... Wala po, mga rom-com pa lang. Mga light stories lang yung mga nagawa ko before. So ready ka na sa bad exposure? Ay, parang wala naman. Wala sa bad exposure dito. Sayang naman. Hindi po siya sure. Hindi po siya sure. Dinidiscuss pa, bro. I-discuss pa. I-negotiate pa po. Marerevise pa pala. Okay. Baka akala mo na. Thank you. Congrats. Mabuhay. Kay Direk Adolf po na. Yan. Ay, congratulations. Kasi konting lang. I'm really a fan of those two films. Salamat po. Ganyan. So, at lahat nung eksena doon parang nagawa ko rin. Ikaw talaga kasi direct. Inspirasyon ka talaga. Kasi nung Nagluto ka rin ng nagsasabi pasta. ako pagiging- Nagluto ka rin ng pasta, sir. Ay, oo. Tapos, alam mo na, after magluto. Charot. Ay, pero, direct kasi as a fan of those two films, somehow may expectation ako. Di ba? Parang ganyan. But, sabi kasi nila, may mga directors na parang may certain phase lang na magaling sila. Pero as they progress, parang nag-iiba na rin yung style ng kwento. Ikaw, paano mo, may pressure ba or parang how do you want to keep up the expectations of those who love those two films in terms of experience and in terms of storytelling? Ako po naniniwala ako kasi na it's yung evolution is always a form of growth. Hindi po tayo pwede mas makulong sa isang style or sa isang estilo ng pagkukwento. Siguro po in my 20 years, wow, 20 years na nagdedirect, I've done from drama, comedy, horror. Kaya nga tinatry ko po lahat when given a chance to choose projects. I make it a point to try different genres para ma-explore ko rin po kung ano yung limitations ko at saka kaya kong gawin as a storyteller. Pero ito pong yan. Alam ko po malaking expectation because when I did Daybreak in 2008, ang aim ko lang po ay magawa yung pelikulang Adela ni Anita Linda. Because si Tito Noel Ferrer po ay isa sa mga producers ng Daybreak. So sabi namin nun sa kanya, sabi ko lang sa kanya, Tito Noel, gagawin ko yan, pero pag kumita yung Daybreak, gagawin mo yung Adela. Kasi gusto kong gawin yung kwento ni Tita Anita. At that time, hindi pa kasi siya nakakapag-comeback. Parang yun yung first film at 80 years old na so yun yung motivation ko nung ginagawa ko yun. Pero yun sa estilo po, kasi ang laki na ng tinalon ng LGBTQ films, kung mapapansin nyo po. From found footage, ngayon, palabas sa sinihan yung horror, Leviticus, kung may time kayo na panood nyo. Diba? Ibang klase na rin yung horror kasi it involves na parang doppelganger, minumulto ka nung taong gusto mo. Diba? So, ang layo na po ng jump. Pero ako po kasi naniniwala ako na kapag ang isang kwento ay emotional at nagagaling sa isang bagay na totoo, mas marami pong makaka-relate. Siguro po, di ba kaya nakarelate kayo kasi nanggagaling siya sa totoong emosyon. Tsaka magagaling po yung artista. Kaya crucial din po para sa akin to get actors na sa tingin ko can bring life to it. Kasi, ayun, katulad nun, si Coco nun, hindi, kumbaga, ang tapang niya to do it. Kasi nung time na yun, siya rin, ang gusto niya lang magandang role, di ba po? Si Sid Lucero. In fact, si Sid nanalo sa Urian for Muli. Diba? So I guess, yun po yung testament na importante rin yung sino yung gaganap. Kasi yung mix po ng storya at saka kung sino yung artista, when you put them together, kasi sila po nasa screen, sila yung papaniwalaan. So I guess, yun po yung challenge na tinitake ko ngayon. To be able to show those characters at their midpoint. As people who are going to decide for their future. And taking back from what you've said dun sa mga actors that have portrayed, kasi in fairness, after those films, those actors were made as really actors. Looking at your cast today, plus mix, ano yung nakikita nyo dun sa cast nyo ngayon na feeling nyo not necessarily keep up, but isa sa buhay talaga nila ng bonggang-bongga.
yung characters for that film? Ako po naniniwala kasi ako na aside from na kahit anong workshop ng isang artista, kung wala talaga, wala eh. I mean, you can be just technical and do stuff. Pero yung gift po, kasi natutunan ko yun dahil kaya si Ate Guy, I've been very close to her before, I mean, in the last part of her career. We've worked with so many films. At kapag nakukwentuhan kami, lagi ko siyang tinatanong, lagi ko siyang inaano na paano niya nararamdaman yung isang eksena, inaaral niya ba, di ba? Kasi ang daming nag-workshop, ang daming nag-ano. Pero siya kasi hindi, ngingitian ka lang nun. Sabihin lang niya, wala lang kung ano lang yung nararamdaman ko nung time na yun. Yun lang yung ano niya. So I think it's a gift. So ako po as a director, I think matulungan lang sila to come out with the gift. Kasi hindi mo siya matuturo eh. Kahit i-acting ko para sa kanila yung eksena, pero hindi na, kasi ako yun. Hindi ako na lang po sana umarte, di ba? I mean, iba na, so the collaboration between an actor and a director is very important. Pero yung gift po nila, kasi kung inaral nila yung part at kung ano yung naramdaman nila when they read the script at matranslate nila yun with help from the director and other elements in the production, cinematographer, production design, and all, magiging mabubuhay po yun dahil doon. So yun, parang ganun. Thank you, congrats. And last na lang for the actors. Ay, pero correct ko lang ha, hindi pa ako nakarelate nung pinanood ko. Naging inspiration ko yon sa future. Disclaimer lang daw, direct disclaimer. Ay, for the actors pala, now na you jump into this kind of roles, gaano kayo, not necessarily ready, but how do you embrace the fact na most likely you'll be rumored as gay by portraying these characters? Parang lumalabas na part ng intriga talaga. Yung baka bading na sila. Di, good job sa atin. Diba? Di, good job sa atin. Joke lang. First of all, anong masama doon? If ever no, diba? What if one of the actors is gay? I don't see anything wrong with that. And in the first place, yung kwento po ng pelikula na to, kahapon ko lang direct nabasa yung script, pero malayo siya sa mga BL na ibang mga nagawa ko. This is very intimate. There's a lot of conversations, a lot of reminiscing about the past, a lot of explaining and understanding sa relationship nila. Actually, parang hindi naman ganun ka-heavy direct yung ano natin eh, yung intimate scenes natin. Most of the scenes are talagang pinapaintindi sa audience at pinapaintindi sa mga, for example, pinapaintindi sa audience at pinapaintindi sa mga nakaka-relate kung ano yung sitwasyon ng dalawang characters. So I think the goal of the movie is to represent yung LGBT community, and if kung meron man isa sa amin na machismis na, si ganito, ganyan, kasi ginawa niya ganitong pelikula, so be it. Everyone's entitled to their own, everyone's entitled to their own opinions. So, yeah. For me, lagi ko siyang na-experience na pag nagla-live ako sa platforms ko. Nagtatanong bigla na, uy, bakla ka ba? Ganyan. And I always tell them na, yeah, what's wrong with that? Bakit? Kung sasagutin ko ba yung tanong mo na baling ako, may magbabago ba? Ano yung magbabago, di ba? Anong mali doon? So, ako, ang ginagawa ko lang sa kanila, i-ignore ko lang talaga sila. And let them wonder. And for me kasi parang, doon ako magigain din ng parang excitement from them. Yung pagiging serious din. So, ako i-ignore ko lang talaga sila and let them wonder. Ayun. Ako naman po, sanay na tayo dyan. After my reality show stint before, yun din yung isa sa lahat ng bashing na nakuha ko. So, immune na, sabi ko immune na. Pero feeling ko as long as ginawa mo ng maganda yung project and lalo kang nabash or nasabihan as gay, I think nagawa mo ng maganda yung project. Ganun yun. For me, ganun yung sinasabi ko. Sinasabi ko sa sarili ko. And let them yun ko anong gusto nilang sabihin. Kasi sabi nga natin sa industriya, may gawin ka mong maganda or pangit. May sasabihin sila sa'yo. So, sanayan lang siguro. And bahala sila. As long as yun yung inisip nila, okay lang naman. Walang problema. Ako, feeling ko, at the end of the day, mas maganda pa rin yung may respeto tayo sa isa't isa. And hindi natin pinapangunahan yung mga bagay-bagay.
Thank you. Okay. Congratulations. Okay. Love or career? Sige. Ako po, career. Bakit po? We're not getting any younger. Hindi na. So, feeling ko, as long as may opportunity sa harap mo, grab mo yan. Yung love naman, I believe makakapagkita, hindi ba tayo babae na may parang due date, diba? So, for me, career. For me, career as well. Kasi may mga opportunities na ganito once in a lifetime lang siya. Diba? So, huwag na natin sasayangin. And tama rin si Jay-Z na parang, ayun, makapag-wait naman talaga yung love, diba? And bata pa tayo, so huwag natin stressin yung sarili natin sa love. Yeah, career. Sino sabi nun? For me, career. Pero the only time na pipiliin ko ang love over career is kapag pinag-usapan na love is for the family. Pag sa family, family comes first before anything else. Pero aside from that, career talaga. Diba? So, yun tama yung sinabi nila, we're not getting any younger. And ang daming opportunities na pwedeng dumating sa atin. Tapos kung hindi natin ginrab, mawawala na siya. Diba? Tama naman, love is always there. Yes. Parang kay Derek naman. Career po, career. Direct, do you have any actors na gusto nyo makatrabaho sa isang BL project? Do you have any actors pa to na dream mo makatrabaho? Actually, baliktad kasi ako, pag may material, siya ako nag-iisip kung sinong pwede. Pero, syempre marami pa rin namang mga actors na interesado ako makatrabaho. Pero, parang iniisip ko siya when I already have a material at hand. Pero syempre, alam ko marami pang magagaling na artista tayo na hindi ko pa nakakatrabaho. Pero, na gusto ko rin makatrabaho. Pero, syempre, iba sa kanila, alam naman natin, kahit gusto nilang gawin, syempre may mga management call and decisions na sa ngayon, hindi pa nila pwede gawin. Pero later on, baka naman nila. So, hindi ko alam pero interesado ako, like, kung may mga mainstream na artista na willing, diba, to be able to do a BL, diba, katulad sa ibang bansa na hindi na masyadong nalilabel. Parang, kung maganda yung role si Timothy Chalamet started with Call Me By Your Name, diba, pero ngayon, na-transcend yun. Nakakapag-Dune, nakakapag-Odyssey, diba? Odyssey, nakakapag, isang movie na na-nominate sa Oscars. I mean, sana ganun din sa atin. Ako yun yung wish ko. Sana magkaroon ng equality in terms of actors choosing roles that would best fit them, not because it would affect their image. Because I think yung image is hindi na tanggap na ng mga tao na artista sila at gagawin nila because of the role, hindi dahil bading sila or hindi dahil, di ba parang idea na nun, magaling ka mga artista, minsan napagkwentuhan namin yan parang kung magaling ka artista, kailangan magnanakaw ba? Kung ang role mo magnanakaw, mag-aral ka magnakaw para magaling kang artista, di ba? So hindi tantamount na dahil gumanap ka ng isang LGBTQ role ay bading ka na, di ba? At hindi rin ibig sabihin na dahil bading ka, magaling mo magaganapan ng isang LGBT role, di ba? So siya it depends on whatever the role is. Thank you po. Thanks, Vix. Here's a question from... Hello guys. First question ko would be very direct muna. Yung parang, you mentioned na parang pagkapipili ka ng mga cast sa iyong pelikula, usually meron ng material nandun. So for this one ba, sa pelikula na ito, paano yung naging parang casting process? Were they offered or parang nag-audition ba sila? Most of them were offered. Yun nga. There were, of course, ako kasi naniniwala kung sino yung artista na nag-grind at nandun na sa set, sila yung pinakabagay. Kasi yung, di ba, meron nga nag-shoot na, di ba, Tito Bem, sa Maynila, sa Kuko ng Liwanag, si Jay Ilagan, shot already mga 5 days. Di ba, eventually, napunta kay Tito Bembol. Di ba, I mean, kung sino yung nandun sa set. So, ito madami rin, maraming discussions kung sino. So, nasa paniniwala namin, kaya nilang gawin. So, we sent it doon sa mga artista na tingin namin. But eventually, by sheer timing and fate, sila yung perfect kasi sila yung Okay. And second question ko direct, yung I think yung last na BL mga is
Actually, 4 days ang last ko na BL pa. Si Mikoy at saka si... Pero yung pelikula rin ba yan? Apo, apo. Ano yung parang naging reason para bumalik ulit sa ganitong genre? Yun nga, kasi recently, the last 2 or 3 years, parang nung ang dami nagtatanong din sa akin, kasi actually ang daming kumakausap sa akin to do a sequel ng Daybreak. Kasi nga, naging nung matunog siya, tsaka maganda yung resulta, tsaka feel. So, ang daming lumalapit to do a sequel. So, sabi ko, hindi ko alam paano. Paano siya gagawin. Sabi ko nga, gawin na lang. Sabi ko nga kay Noel, pwedeng gawing play na lang. Kasi diba, dalawang characters, maganda rin siyang igawan sa isang intimate venue. So, doon lang nanggagaling. So, most of the time, nag-iisip ako kung anong pwedeng kong gawin na parang ganun. So, naisip ko ang idea is yung introspection. Kasi normally, yun nga, karamihan rom-com, di ba? Karamihan medyo sexy, di ba? Pero bihira lang yung parang before sunset, na katulad ng Daybreak ay isang conversation piece, which is uso rin yan because kung ang mga rom-com ay may hugot, di ba? May mga hugot sila about the relationship. Maganda rin na yung pelikulang LGBT ay mag-discuss din tungkol sa sitwasyon nila. So yun, doon nang galing yung idea na siguro yun yung pwede kong gawin. Okay. Thank you, Direk. Since sabi na na-mention ni Direk na it was offered to you, ano yung naging initial reaction nyo once you learned na magiging cast kayo dito sa pelikula ni Direk? Yung parang reaction nyo when you heard na kayo yung napili? Ganito po. Tumawag sa akin yung manager ko. Tapos, sorry po. Anyway, since naka-work ko na rin si Direk last time sa Unconditional, nalaman ko na siya yung director, I was looking forward to the project. Lalo na nung nabasa ko na yung script, nakita ko kung gaano ka-detalye yung characters, yung characteristics ng mga characters, yung mga bubog nila. Kasi ganun ako pag may nakakaabot na, kunwari may nag-pitch ng project, kanyan, una mong titignan una talaga nagpapanasayas ko na kung sino yung director. And pag nabasa mo na yung script, the script is beautiful. Ako sasabihin ko na ngayon guys, I read the script. I'm reading it still, but it's beautiful as of right now. So far so good, ganda ng script. And looking forward ako na mabigyan ng hustisya yung kwento ni Direk Adolf. Okay, thank you. Ako naman, yung initial reaction ko, I was so grateful kasi natutulog lang ako. Actually, kanina lang ako sinabihan ni Kuya Jan, yung manager ko. Kasi natutulog ako, tinatawagan niya ako, tapos pagkita ko ng reply niya, may video call ka na agad, tapos nag-close pa sa IG. James Zero, gumising ka na, may video call pa na hindi mo pa alam. So parang shock ako, tapos kumilos agad ako. Pero ayun nga, knowing Kuya Jan, knowing my management, parang I let them handle things din kasi. So, pag binigyan nila ako ng project, tiwala na talaga ako agad na quality to. And of course, si Direk Adolf pa yung director dito, so guaranteed talaga na, and I can vouch na maganda talaga yung project. And ayun, I'm so grateful na napasama ako dito sa project na to. And thank you so much po. Ako po masaya and grateful kay Direk at sa bumubuo ng The Blue Hour kasi sabi ko, it's about time na rin siguro para mag-step up or mag-level up tayo sa mga nakasanayan natin gawing projects before. Kaya masaya po. Thank you. Okay, thank you guys and good luck. Pero kanina kasi binanggit nyo na nag-iba na din ang mga LGBT themed movies. Like, meron ng horror, meron ng found footage. Pero dito sa Philippine setting, paano na nag-evolve yung BL movies at yung audience at yung viewers? Ako po, I think ang layo na po ng tinalon kasi kahit mainstream na LGBTQ, maganda na rin yung characterization. Siyempre po hindi may iwasan na kasi in every genre naman po ng pelikula nandyan yung stereotypes di ba, what is expected. Kung ang bading nung araw ay binabatukan at nasa, di ba po, bading, nasa parlor, nasa ganito ka lang na sitwasyon. Ngayon po ang layo na nung pinuntahan. Kasi katulad po ng pelikula ni Direk Jun, yung About Us But Not About Us. Di ba? LGBT film siya, pero ang layo na po nung
nung characterization, dalawang matalinong tao, isang teacher at saka isang estudyante na parehong matalino. Diba po? So, nakakatuwa po na ang laki nung tinatalon and the characters have evolved. Hindi na lang po stereotypical na isang bading na nagtatrabaho sa parlor. Pero wala pong masama dun sa character na yun. Pero nagasgas lang po siya because that's what the audience always expects. Pero napagod na rin po sila, di ba? So, eventually, nag-evolve yung mga LGBTQ characters. So, di ba, may superhero na nabading. Meron dyan si Sasha sa tour na, o ngayon po, ibabalik, di ba, may animation na bago ulit. So, I think, ang laki nung, ayun po yung maganda because, kaya lang, syempre, the audience, unti-unti pa rin po silang ina-adjust yung sarili nila. Because, syempre po, ang daming factors. Alam po nilang maganda yung pelikula, pero, syempre, the economic side of it, presyo ng sine, availability sa social, sa streaming platforms, di ba? So, yun po yung mga factors na kailangan din nilang i-overcome. So, kasama po yun sa struggle. Pero, ako po hanggang magkukwento at may content, eventually po magpapantay-pantay lahat po yun at magiging sustainable for everyone. Anong aspekto ng gay relationship ang gusto niyong bigyan ng focus dito sa movie niyo para mas magkaroon ng mas malalim na pangunawa? Or necessary ba yun na magkaroon ng mas malalim na pangunawa? Hindi naman po, kasi parang ako nga hindi naman siya spoon feeding or thesis about relationships eh. Ang idea po kasi is, kung ang dalawang tao, kasi ang isang relasyon na sikreto at dinidim ng society na hindi tama, ang dami pwede pong puntahan. Pero nandun po yun sa dalawang tao nagde-decide eh. Kasi nga may repercussions. Kung ako lang sa sarili ko, kung ikaw artista ka, sikat ka, papasikat ka, tatanggapin mo ba na aaminin mo ba na membro ka ng LGBTQ community at mawawala tong bagong teleserye na may ka-love team ka? Ano at stake sa'yo, di ba? Or itong sa kabilang side, siya na basketball player na breadwinner siya ng pamilya niya, umaasa sa kanya yung dalawang kapatid niya, ang nanay niya, sila yung kasi patay niya yung tatay niya. Ngayon po, nang itadraft siya sa PBA, tatanggapin niya rin ba na aminin yun or magtago muna? Kasi decision po nila yun eh. Diba? Parang ako yun po yung gusto ko ipakita, yung ano yung decision nila at ano magiging repercussion nun sa kanilang dalawa. Diba? Parang ang tanong love or career, pero ang daling sagutin na career, ang daling sagutin na love. Pero ano po siya eh, parang napakadaming factors na kailangan consider. Kaya po hanggang ngayon, sinasabi ko nga, may mga artista or any personality that decides not to come out or who decides to come out because of certain factors. At ako po, dapat irespeto po natin yun. Diba? Kasi meron silang mga rason kung bakit. At yun po sana yung gusto namin ipakita sa pelikula. Maintindihan nila kung bakit oo o hindi ang sagot sa pagka-come out or pagpunta dun sa sitwasyon. Salamat sa last question ko to the actors. Mas madali ba o mas mahirap gumawa ng intimate scenes sa same sex or sa opposite sex? Ako naman, hindi ko siya tinitingnan sa gender. Tinitingnan ko talaga sa actors eh. So, kung may, parang may chemistry ba or what, or yung iba kasi may attitude din, ang dami ring tawag dito, obstacles na parang pinagbaba. Parang nakakailang pwede ko ba hawakan kung ganyan yung sinabi ni Grace Pao kanina. So, hindi ko siya tinitignan sa gender, tinitignan ko siya sa actor itself. So, anong limitations? Yeah, yung limitations, yeah. Ako naman po, hindi pa ako nakakagawa ng sobrang intimate scenes to sex talaga, sabi ko nga kanina. Pero, I have a feeling mas mahirap din talaga ako sa opposite kasi madami na dapat i-consider din. Lalo kung babae, mas kailangan malagaan. So, nininervyos ka ba or looking forward to doing this? Looking forward naman po. Yes. Abangan. Actually, patagal niya yung issue kasi ako, yun yung sinasabi ko eh, when an actor is an actor. Ako, ito pananaw ko to as a director. Kasi yan yung kanina ko sinasabi. Kasi sabi nila, dapat ang gumanap ng isang para mas truthful, ang dapat gumanap sa isang LGBTQ role ay isang member rin ng LGBTQ. Pero hindi ba siya form din of discrimination? Because an actor is an actor. Diba? Let's say for example, si Hilary Swank, portrayed Boys Don't Cry, hindi naman siya lesbian.
Pero binigyan siya ng pagkakataon na gawin yung role na yun. Because an actor is supposed to create, di ba, and portray a role. So ako, as a director, ang tingin ko, dapat pantay-pantay. Di ba? Kung siya ay magaling, kung kaya niyang gawin yung LGBTQ, Tito Dolphy, Sumalangit Nawa, di ba? Kaya niya, hindi siya membro ng LGBTQ, so i-discriminate natin siya because hindi siya membro. Sana ang rason ay hindi dahil membro lang siya ng LGBTQIA+ community, kung hindi, magaling siyang artista at kaya niyang gawin. Kasi yun yung sine-example ko kanina, na kung ang role ay kailangan magnanakaw, kukuha tayo totoong magnanakaw. Hindi ba? Mas magaling siya kasi totoo siyang magnanakaw, totoo siyang drug addict. Di ba? It's a documentary, but it's not a documentary. This is fiction. So we are all entitled to get actors kasi mawawalan ng trabaho ang mga artista. Di ba? Kasi paano na, we're speaking of equality, di ba? So ako doon, kung magaling siya, kaya niyang gawin, bigay natin sa kanya. O kung mas magaling si ito, bigay natin sa kanya. Pero hindi lang dahil. Ang rason ay hindi lang dahil membro siya ng LGBTQIA+ community. Kung hindi, dahil magaling siyang artista at magagawa niya yun. Ako, yun yung opinion ko. Gusto ko lang sabihin kasi, yun. Dennis Trillo. Oh, Dennis Trillo and Ice Temas, first role. Kung hindi natin siya binigyan, hindi niyo na-discover kung gaano siya kagaling. Parang nasabi na ni Derek halos lahat, pero just one thing I want to add is, I think an actor's job is to understand and find a way to justify what the character's needs are or the character's wants are. You don't have to be in that position to fully understand or to empathize with that character. Hindi naman porket yung character mo ay sobrang layo sa katotohanan mo, ibig sabihin, hindi mo siya maiintindihan. And then there's, understanding your character is one thing, expressing it is another thing. So, yeah, hindi ako naniniwala na dapat pag gay role, dapat sa gay actors lang, or pag straight role, dapat sa straight actors lang. Kasi gaya ng sabi ni Derek kanina, even a straight person can act straight and still not be a good actor. Diba? So, depende lang talaga sa craft ng artista. Depende kung gaano ka mahal siguro ng artista yung trabaho niya. Yun po yung add ko. Thank you. Ayun, for me, hindi rin ako nag-agree sa statement na yun. Kasi for me, it's a form of entitlement. And you're just limiting a group of people that just gonna do the specific job. So, ayun nga, parang yung nakikita nyo sa lente, parang hindi naman kami yun eh. Ayun nga, kaya nga tinawag kami na actor. So, once na matapos na yung, once na makat na yung scene na yun, hindi na kami, lumalabas na kami sa character na yun. So, yeah, hindi ako nag-agree na din. At the same time, agree ako kay Chris Pao na, yeah, for me, different yung expressions talaga. What if gay ka? O sige. Pero hindi ka magaling mag-express ng feelings yun, di ba? So parang mas magaling pa rin sa'yo yung straight na guy. So ayun yung logic na lang na gano'n. Kaya hindi ako nag-agree sa gano'n. So we're all for equality. Ayun, disagree din. Tapos siguro napakasimple lang. Kung kayang gawin ng isang aktor to, lahat kissing scenes and all, kahit na straight siya, go. Kung pinagkakatiwala ng director sa kanya yan, nakikita yung galing niya sa pag-handle ng ganun na characters. So go. Parang, it's a matter of ano lang din, choices, values, and yeah, sa dulo, lalabas lang din kung gaano kakagaling na actor, paano mo ma-handle to. Thank you po. Intended po siya for theatrical release or streaming? Theatrical release. Oo. So, siyempre, aside from nabanggit mo na ngayon Daybreak, Muli, and 4 Days, napanood din namin ang BL Anthology mo na Unlock 9 episodes and Happenstance. Happenstance. Kumbaga yung Happenstance and 4 Days medyo sweet yun. Sa kabilang spectrum naman yung kabilang side yung Daybreak, Muli, na kumuha pa kayo ng choreographer para dun sa sex scenes ni na Makeup artist po namin, si Kuya Warren Bonar. Yes. Kasi nahihirapan sila din sa Unlock. So saan mo ipi-place dito yung mga daring scenes? Somewhere between? Daybreak, Muli, at saka Unlock po. Oh. Dun pumunta. Hindi. Kasi po, ano eh,
I guess it's there are mature characters. So, maganda po na ipakita rin, hindi naman po 80 yung love scenes. So, yung kailangan po na emosyon na kailangan dun sa love scenes na yun. Kaya sinasabi ko po na nandun siya sa kabilang spectrum. Nasa spectrum siya ng Daybreak. Kasi, I guess kailangan pong mapakita doon. Kasi, on the brink of hiwalayan na sila eh. So kung kami, mapakita ko kung gaano kasidi yung pagmamahal ko sa'yo, or kung hindi na, ay goodbye na to, so last na natin to, ito, doon na natin to. Kasi si Mix Almendras, parang mas nagpo-focus na siya sa pag-host after nung maging best supporting actor pa nga siya sa Dream Boys sa Cines Sila Film Fest last October. Paano mo siya na-convince? Nakatrabaho po siya sa Unlock, second episode. Oo. So, nung nakausap ko siya, tapos, sabi ko kasi nagharap kami, kasi nga artista po yung role. So sabi ko sa kanya, basahin niya, tignan niya kung okay sa kanya. Nung nabasa naman po niya, nagustuhan niya. Ako naman po, syempre, magpapabasa ko muna yung material kung ano. So nabasa niya, okay naman po siya. So sinabi ko sa kanya na ito, kasi yung episode nila sa Unlock, medyo medyo gitna. Hindi siya kasing daring nung unang nila Marky at sa kanila. Iba-iba eh. Actually, iba-iba naman po lahat yan. Pero yung kanila medyo nag-focus din sa breakdown ng isang relasyon. So kaya nagustuhan niya po ito. Kasi hindi sabi niya, at tinanong niya rin kung sino yung mga kasama. Kasi as an actor, gusto niya rin po ma-challenge kung sino pa yung... So nung nalaman niya yung mga kasama artista, gumawa po siya. Yung kwentong ito, yung kumbaga kung magka-come out kung hindi artista, may mga personal knowledge ka, mga particular na artista talaga, na alam mo, kumbaga open sa'yo, pero andun yung dilema. Opo, marami naman po akong kaibigan. Hindi ko na babanggitin kasi baka po mag-trending ako sa maling paraan. Di ba ayaw nga po natin i-out yung mga hindi natin gustong i-out? Marami po akong kaibigan. Hindi lang po sa industriya. Kuya hindi lang sa industriya ng entertainment, kundi sa iba-ibang industriya din. Doktor, call center. I mean, ang dami, kaya nga sabi ko maganda rin siyang gawing pelikula, Kuya Jerry. Kasi lahat po tayo may rason eh. Pero ang pinakasimple kasing rason, ang dali nating sabihin na, nagpapanggap ka, mag-out ka na. Kasi bading ka naman eh. Pero, hindi po natin kasi alam yung mangyayari sa kanya eh. Di ba? Kaya nga po si Rock Hudson, na sikat na Hollywood icon, hanggang namatay siya, hindi natin nalaman. Nung namatay na lang po siya, at saka natin nalaman yung kwento tungkol sa totoong preference niya. Kasi AIDS din naman ang kumbaga Ayun nga po, diba? So I mean, to each his own, irespeto lang po natin. Minsan lang po nakakalungkot kasi na kapwa membro sa LGBTQ community ang nagpipilit na ipa-out yung isang tao. Pero hindi po natin kasi dapat ginagawa yun dahil hindi... Kumbaga, iba-iba po tayo ng sitwasyon eh. Kung ikaw masaya ka, maganda yung sitwasyon mo, siya may pamilya siyang kailangan buhayin. Eto po may ganito. Hindi naman ibig, siguro nga po masama na magpanggap ka. Pero ano po ang mas masama? Yung wala kang maipakain sa pamilya mo or mag-out ka at mawalan ka ng trabaho because until now, kahit po sabihin natin na we are all for equality, meron pong reverse liberalism pa rin. Na pag nag-out ka, nawalan ka ng trabaho. Hindi na po ako magpapanggit ng mga artista na nag-out pero nawalan ng trabaho afterwards. Di ba po? Kasi nag-out sila. Kung nabanggit mo nga kanina direct, yung itong kumbaga mas malapit sa Muli, sa Daybreak, sa Unlock, na ibang episodes. Meron ba dito kailangan mag-frontal nudity o wala naman? Ako ba naniniwala kasi ako kung kailangan, kung hindi kailangan. So, i-discuss na lang po namin pagka nandun na kami. Hindi ko po yan masasagot, hindi po ako nagbibilang eh. Na para ito kailangan nakahubad, may frontal. Ito po wala, ito puwet lang, ito hindi po eh. I mean, with respect to the scene, nandun naman po sa script. Ngayon kung, di ba, kung naaayon siya dun sa sitwasyon, sabihin ng artista, okay siya. Kasi, siyempre po ngayon, kasama sa batas natin, dapat yung level of intimacy, meron na rin sa EGL, may intimacy coordinator. O kung walang intimacy coordinator, yung director ang mag-a-act. So, marami pong factors. Pero ako po, kung game sila at sakto dun sa sitwasyon, at bagay dun sa eksena, pwede po. Kung hindi naman, katulad nung ginagawa namin nung di ba, si Carlo Aquino sa porno, o si... Panilu naman na pelikula.
Opo, ibig ko sabihin, I mean, hindi po kasi ako nagbibilang talaga nung ay, ito kailangan kita yung ano mo. Ang pangit po kasi, di ba, parang kung director ka, ito titignan mo, hindi yun. Parang kung nandun na siya sa eksena, edi go. Consideration kasi rin natin direct yung MTRCB na meron kami. Ako po, ang dami ko ng ex sa MTRCB, Kuya Jerry. Okay na po ako doon. Nakaisa, dalawa. Dalawa. From chassis. Chassis po, si Jody Santa Maria na nga po ang bida doon. Hindi na double X pa yun. Hanggang appeals committee, tapos kay Osang, yung Aurora, yung muli na ex nung unang review. So, okay lang po. I mean, dapat ilaban na natin kasi 2026 na, Kuya Jerry. Kumbaga, dito naman sa mga artista, si Pao, siyempre, nag-lockdown na, frontal, ilang beses. Isang beses lang. Hindi ko pa po napapanood yun, Kuya Jerry. Sorry. Nandong shooting. Ano naman, hindi raw niya kaya. Si James, hanggang saan ba, ever? Kaya ko na sumagot. Wala pa niya. Hindi. Yung BL ko before, ano lang siya parang top lang talaga yung kita na nakakauboy. Topless lang siya. And may isang eksena doon na off-brief lang. Pero ngayon siguro, parang hindi naman siguro masama na sabihin ko na hindi ko pa siguro kaya sa ngayon. Yung mga ganun. Like, it's my personal preference lang din talaga. Siguro hindi ko pa kaya sa ngayon. Pero yeah, open naman ako, ayun nga sabi ni Direk na kung ikagaganda naman ng movie, why na, di ba? Sino ko para tumanggi? Bato ka nga ni Direk, yari ka. Pero yun, open naman ako. Pero not now. Open daw siya, Jay. Hindi, sumagot na siya sa, ano ba i-advise mo sa Sorry. Advice! Frontal ka, nakaano naman. Just drop it, bro. Just drop it. Dati kasi, kwento ko lang, before ko gawin yung movie na Lockdown kasi dito, Jerry, sinabihan ako ni Direk Manny, yung previous manager ko. Look, ganito yan, huwag ka magre-reklamo, huwag ka malalate, memorize your lines. So every time na sinasabi ni Direk Joel na, okay, hubad. No questions asked, bro. Huwag ka nang magtanong, Direk, ngayon na ba? Hindi, bro, baka mo, tanggalin mo na. Ganun lang yan pag sinabi na ng director, hubad na, rekta na. Para wala nang masayang na oras, di ba, Tito? Sayang. Ang pangalagi ni Direk Joel doon sa isang scene na pinaulit mo pa dahil gusto mo raw yung Junjun mo mas magandang. Pinaulit ni Direk Joel, parang good take na sa kanya, ikaw mismo nag-request sa kanya. Oo, sabi ko, Direk, parang mali yung lighting. Pero ano naman, yeah, siyempre, ano naman kung ipapakita mo na, dapat handa ka na, di ba? Huwag na tayong magkwento ng details kung paano natin pinaganda yung pinakita, pero yun na yun. Iyan, baka na-convince ka na ba ngayon? Kaya na. Sige na lang, bro. Sige. Para tapos na. Sige. Bongga pictures mo sa Facebook. Ay, ikaw, your thoughts? Sinabi ni Paolo. Na-convince ba agad ako sa sinabi niya mo? Ayun nga, tulad ng sinabi ko po kanina, kung ikagaganda naman po ng movie, why not naman po, diba? Kung kailangan talaga siya. Thank you very much. And before we wrap up this direct, gusto ko tawagin ang ating mga